po ay dadako naman po tayo sa pakikinig ng mga salita ng Panginoon at pag-aaral na ihahatid po sa atin ng ating butihing pastor na si Pastor Jericho. Magandang gabi po sa bawat isa. Salamat po sa mga nag-testimony, sa nag-prepare ng song para po sa pagpupuri sa Diyos. So, ngayon po ang ating pong passage for tonight ay matatagpuan po natin sa Luke chapter 10 verses 38 to 42. So Luke chapter 10 verses 38 to 42, ito po yung nakasulat doon. As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, "Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me." "Martha, Martha," the Lord answered, you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. So siya po magpala sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. So bago tayo magtuloy doon sa salita ng Diyos, tayo po uli ay magpasalamat sa Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na ito. Kami po ay ipapasalamat at nagpupuri sa iyong kalwalhatian, sa iyong kabutihan, Panginoon, sa iyong pagmamalasakit at sa iyong pagkalinga sa amin. Dalangin namin ang iyong pangunguna at ang iyong pagbibigay sa amin ng pangunawa. Dalangin namin na gamitin po ninyo ang inyong lingkod upang maging daluyan ng pagpapala, maunawaan namin ang iyong salita, at dalangin namin, Panginoon, na magsalita kayo sa amin. Magbigay kayo ng mensahe that we may apply, Lord, sa aming pong mga buhay. Ito, O Diyos, ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lahat pa ay magsabi ng Amen. So, tonight, pagka titingnan ho natin yung kwento, ay si Jesus Christ pumunta sa lugar at nila Mary at saka ni Martha. Kung naalala niyo po, sino po ang kapatid na lalaki ng dalawang babaeng ito? Naalala niyo po? Kilala niyo po ba yon? Lazarus. Yon, si Lazarus. So siya yung binuhay ng Panginoon na nung siya po ay namatay. So pumunta po sila Jesus Christ dito sa lugar na ito. They opened, sabi ng Bible, no? Yung kanilang bahay para sa Panginoong Jesus. Ang title natin ngayon is When Jesus Come Into Your House. Reading mo po, no? Ang title po is When Jesus Come Into Your House. So, ang introduction natin is, hospitable person ka ba? Ganun ang tanong. Kapag may bisita ka ba, hospitable ka ba? So most of us, kasi nakakahiya naman sa bisita natin, di ba? Kaya kailangan muna nating linisin yung lugar, kailangan natin ayusin, iligpitin ang mga dapat ligpitin, tanggalin ang mga sampay, di ba? Ganyan ang ano natin. Magpapagpag ng mga alikabok, magtatanggal ng mga ng mga gagamba, yan. Magtatapon ng basura, maglilinis ng plato. Yung iba ay maghahanda ng merienda. Yung iba pa nga, ayaw pa nilang tumanggap ng bisita kasi hindi pa handa yung kanilang bahay para maihanda nila. So, yung iba naman, assist lang, di ba? Pag binibisita mo, assist lang sila, wala silang pake. Kung ano yung datnam mo, yun na yun. So, okay lang kahit may nakasampay, okay lang kahit may mga kalat. So, gano'n lang yun, kanilang hindi sila naapektuhan ng pagiging, kumbaga, madiwara na tao, di ba? So this time, Jesus were invited sa tahanan nila Lazarus, kapatid ni Mary at saka ni Martha. So, mas matanda si Martha, tapos mas bata si Mary. Now, Martha opened her home to Jesus. They welcomed Jesus in their house. And kasama niya si Mary sa bahay, yung kapatid niya. Anong ginagawa ni Mary? Ang ginagawa ni Mary, umupo siya sa paanan ni Jesus. Ito po ay expression ng
like a disciple. Pag sinabing Mary sat on the feet of Jesus like a disciple. Ganun po yun waiting to be taught by her master. So kung ano yung tuturo, willing siya tanggapin yon. Siya ay nakikinig kay Jesus. So probably si Jesus was teaching about the kingdom of God. So she was enjoying yung moment na yon. Mary were glad hearing the teaching of Jesus. Hindi mapuknat yung pakikinig. So she was just so focused on listening to Jesus. It really brought her a spiritual, parang sabihin natin, encounter. A spiritual blessing, a food. Isang pagkain po ng kanyang kaluluwa. Yung kanyang hunger and thirst was being satisfied at na-quench yung thirst na yon. That no material things can ever replace. So she really enjoyed the moment with Jesus. Parang, pag-iisipin natin, pag andito nga siguro si Jesus, parang gusto natin siyang kausap palagi. Ganun po yun physically, no? Diba parang si Mary, sinamantala niya yung pagkakataon na yon na makadaupang palad si Jesus Christ. Hindi lang in a formal way, but in an intimate na sense na andun siya, nakikinig siya face to face. Ganun yun encounter. Na wala na sa isip niya yung mga ligpitin, nawala na sa isip niya yung mga lilinisin, yung ihahandang mga pagkain. Ang mahalaga, kausap niya si Jesus Christ. Parang sinasabi niya, sasamantalahin ko na yung pagkakataon na ito. Now, yung Martha naman ay typical na babae na kapag may bisita, maglilinis, magliligpit, maghuhugas ng mga plato, magpiprepare ng food. Very hospitable. Siguro naisip niya kaya naman kasi gutom na si Jesus Christ. So, kailangan niya maganda ng pagkain. Saka na yung kingdom na yan. Saka na yung Bible study. Saka na yung yung mga worship. Ang mahalaga yung food. Yan ang mahirap magutom. No, saka na yun yung pakikinig ng salita ng Diyos. Kumain muna tayo. So ganun yun nakakahiya sa bisita natin. Si Jesus nandyan na. So parang ganun yun nung Martha. So nakita niya yung kapatid niya, siguro, ewan ko lang baka si Martha that time, habang nagliligpit siya, medyo kumakalansig pa, bumabagsak pa yung mga plato para, kumbaga, tablan o mapansin siya ni Mary na, huy, ano ka ba? Ako ang gawa dito, tapos ikaw, nandiyan ka lang. Tapos tumatakas ka pa sa gawaing bahay, ginagawang alibay mo pa yun, pakikinig at pagtuturo ni Jesus. Minsan may mga Christian din na para makatakas sa gawaing bahay, magpapaalam, pupunta daw muna sa church para hindi makapaghugas o hindi makapaglinis. Pero si Mary, hindi naman siya tumatakas. She was just so caught and focused by the presence of Jesus and His teachings. Meron po talaga mga tao na masarap pakinggan yung kanilang pagtuturo. Meron po talagang ganun. No? So siguro si Jesus Christ ganun. Na kapag nagtuturo siya, you will just be amazed doon sa pagtuturo ng Panginoon. Yung kanyang pag-explain ng Word of God, malinaw, tapos may dating sa puso. So ganun yun experience ni Mary. Si Martha naman, busy sa paghahanda. Na-stress na siya kasi siya lang ang kumikilos. Sabi sa verse 40, but Martha was distracted by all the preparation that had to be made. She was distracted. No? Sa Greek yan, yung salitang distracted ay perispao o perispato, nang ibig sabihin ay to draw away, being pulled or dragged from different directions. Ito yung meron kang dapat gawin, no? Pero ang nangyayari, iba ang nagagawa mo. Halimbawa, may gagawin ka sa loob ng 1 oras. Ito gagawin ko. Pero napunta sa panonood mo ng reels. So, distracted ka. So, ang gusto naman ni Lord, di ba? Makinig dapat siya ng teaching about sa kingdom ng God. May enjoy niya yung moment na nandun si Jesus. Kaso na-distract siya ng mga gawaing bahay. Ang tawag doon, Martha syndrome.
kapag mas nauuna ang mga bagay kesa sa Panginoon. Kapag nakukuha ng mga bagay ng mundong ito ang ating mga isip, ang ating mga oras, ang ating mga lakas, ang ating mga resources, papalayo sa Panginoon. So, ang mga possible na dahilan, siguro mga possible na dahilan, ano ba yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng distraction? Pwedeng trabaho natin, di ba? Pwede rin pangarap natin. Dahil sa meron tayong pangarap, mas may ito muna dapat unahin natin. Pamilya natin. Di ba? Mga gusto natin sa buhay. Ang ating appearance, di ba? Dapat pag-aarap ako sa ministry, dapat ayos ang buhok, dapat maayos ang... Tama naman yung wala namang problema doon. Pero minsan, nami-miss natin yung mga mahalaga talaga. We are focused doon sa mga need ng pamilya natin na hindi na tayo nakakadalo man lang sa mga gawain. At masyado tayong nafo-focus sa mga affairs na mga ginagawa natin sa buhay at sa ating mga pangarap at ating mga pamilya. Hindi natin sinasabi na masama ang bagay na yan. Ang nangyayari lang kasi, nakukuha ng mga bagay yun dapat para sa Diyos. Magawag lang natin pagtuunan ng isip natin ang mga bagay ng mundong ito sa sobrang dami ng ating mga nasa isip. Nawawala na tayo sa past ng kalooban ng Diyos. Nakakalimutan na natin yung salitang priority. Pwede nga po, no? Nakakalimutan na natin yung salitang priority. Bakit kaya maraming mga Christian, matagal na sila dumadalo sa church, pero hindi pa rin nag-grow sa katuruan ng salita ng Panginoon? Ano kaya mga possible na dahilan? Ewan ko sa inyo mga kapatid, ano ba mga possible na dahilan? Bakit kaya ang mga Christian ang tagal mag-grow? Diba? So, madali nga natin makalimutan yung message eh. Natatandaan niyo pa ba yung message last week? Ano po ang title natin last week? O walang sumasagot, nakakalimutan nyo na, no? O, di ba? Ang dali natin makalimutan. Because we are just so distracted ng mga bagay ng mundong ito. Di ba? So, kala ko may sasagot eh. Meron po bang sasagot kung anong message natin? Pastor. Oh. Jesus turning water into wine, Pastor. O yun. Jesus turning water into wine. So, yun po yung title, di ba? Yung title. Anong message? Sa John 2:1-12, Pastor. Opo. Anong message? Yung tatlong Pastor, when there is a need, consider Jesus was a concern. Okay. When there is a prayer request, consider the perfect timing. And when you want a miracle, consider His instructions. Yan. Very good. Yan. Salamat si Sir Jo. So, ibig sabihin, talagang tinandaan yung... Nag-notes kasi yan, Pastor. Naka-notes talaga sila. Oo, tama. Oh. Mga ilang nag-notes yan. Under po for 1 week. Tama yan, tama yan. Nakakatulong yan pag nagno-notes, di ba? Kasi nare-review tayo doon sa mga messages. So, ang tanong lang kasi, ilan kaya sa mga member natin ang gano'n, di ba? So, ito yun sa atin. Ito yun mga parang mga challenge sa atin na in-encourage natin mga kapatid talaga na ma-focus. Pero yung ngayon reality, no, maraming mga tao, maraming mga Christian, madali natin makalimutan yung mga bagay na natututunan natin. Because we are preoccupied ng mga ating pong mga ginagawa, minsan ng ating pong mga pangarap, minsan ng ating mga problema, minsan ng ating mga stress. Di ba? Tingnan po natin yung reaction ni Martha. Na-stress siya eh. Sabi niya, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. So, yun sinasabi ni Martha kay Jesus Christ. Anong sagot ni Jesus? Sumunod ba siya sa stress ni Martha?
Sabi niya sa verse 41, Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Yung pagbanggit ng 2 beses sa pangalan ay ang pagbanggit na may kasamang paalaala o reminder. Ang sabi niya, you are worried and upset. Ito, hindi baga kapag worried and upset ka, na ilalayo nito ang iyong isip sa kalooban ng Diyos. Nagiging kalat ang isip mo, hindi mo alam kung anong uunahin mo. Meron mga tao kaya mag-multitask, no? May mga tao. Pero may mga tao gustong mag-multitask, pero ang nangyayari, palpak ang resulta ng trabaho. Kasi kalat, di ba? Kapag pinagsabay-sabay mo ang problema mo, pamilya mo, problema mo sa trabaho, problema mo sa kapitbahay, problema mo sa bayarin, problema mo sa asawa mo, problema mo sa anak mo, garantisado, pag na-focus ka doon, papalpak ang magiging desisyon mo. Tapos mainit ang ulo mo. Napansin niyo po ba si Martha? Parang pinapagalitan niya pa si Lord, di ba? Parang sinasabi niya, hindi yan gumagawa si Mary, Lord. Ako lang gumagawa. So, sabihan mo nga siya, Lord. No, ginawa pang sumbungan si Lord, di ba? Sabi ni Jesus, you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Totoong may mga problem tayo. Totoong may mga goal tayo na hindi pa nangyayari. Mga plano natin. Pero huwag ka ma-preoccupied ng mga bagay na yan. Sabi niya, few things are needed, or indeed only one. Grabe, no? Ano naman yun? Ang gustong sabihin ng Lord, piliin mo ako sa mga bagay na yan. Sinasabi ng Lord na, mas unahin mo kung ano ka ba? Mas mahalaga yung ibibigay ko sa iyo kaysa sa ibibigay mo sa akin. Ganon yun gustong sabihin ng Lord sa Kanya. So, parang gustong sabihin ni Lord, hindi ako pumunta dito para sa pagkain. Napunta ako dito kasi gusto ko kayong turuan. Katulad ng verse ng Matthew chapter 6 verse 33. Sabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. I-priority mo kasi ko. I-fix mo kasi yung eyes mo sa akin because ako yun nagpapadali sa'yo ng pananampalataya mo sa akin. Meron ako napanood na clip na sinasabi ni Aga Mulak. Sabi niya, patungkol kay Amalia Fuentes. Ewan ko, nakita niyo rin siguro yun. Sabi niya si Amalia, millionaire yan, o baka nga pwedeng billionaire pa. Pero nung na-hospital siya, nag-iisa lang. Walang magawa yung pera niya. Kaya ang sabi niya, ang conclusion niya, simplify mo lang yung life mo. So tayo bilang Christian, habang nabubuhay, pag sumikapan natin na pagharian tayo ng Diyos, hanapin natin yung kaligayahan natin sa Panginoon. Hindi yan mababayaran ng salapi. Pero mga kapatid, hindi ko naman sinasabi na huwag ka magtrabaho, no? Siyempre, trabaho tayo. Yan ang ano yan. Pero huwag tayo ma-preoccupy ng mga bagay ng mundong ito. Kung may pangangailangan, gawa ng paraan. Pero huwag mong hayaan na ma-occupy ka ng worry. Instead na maging maayos ang iyong faith, yung faith standing mo, huwag mong hayaan na mawala ka doon sa past ng kalooban ng Panginoon. Na, kumbaga, parang gusto mong ano pa si Lord na, Lord, ito workable to, no? Kundi, hayaan mo si Lord ang siyang magbigay sa iyo ng wisdom, yung guidance mo, higit sa lahat, masik mo na mabigyan mo siya ng kaluguran. Na ikaw, yung relationship mo, once na meron kang narinig na mensahe ng Panginoon, kumbaga, ito gusto ko itong matutunan. Ito gusto kong maranasan ito. So, yung feeling yung presence ng Lord, parang sinasabi mo na, ito hindi ito mababayaran ng pera. Okay? So, sinasabi ng Lord, unahin mo ako. Ako bahala sa life mo. Now, let us apply this message for tonight. So, ang title natin, When Jesus Comes into Your House. So, ang ating
application, when Jesus come into your house, prepare your heart. Let us prepare our hearts. Prioritize Him. Dalawa, don't be distracted in the things of this world, including your worries, your problems, kung ano man yung mga bagay na iniisip mo. Ikatlo, huwag masyadong mag-multitask. Kahit one at a time lang. Kung hindi mo kayang pagsabay-sabayin ang lahat ng problema mo, ma-stress ka, ma-pressure ka, one at a time lang. Hanggang sa matapos mo pa isa-isa yung mga dapat mong ayusin. Organize mo yung mga dapat mong ayusin, mga dapat mong gawin. It helps us na, kumbaga, yung stress ay mabawasan. Ikalima, let us seek the King. Hanapin natin yung kalooban ng King at yung kanyang kaharian. Kapatid, hindi ka mawawala at hindi ka rin maliligaw. Magandang gabi po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay magpasalamat. Salamat, Lord, sa gabing ito. Salamat sa mensahe ninyo sa gabing ito. Kailangan namin ng iyong patuloy na pagtuturo, paggabay sa amin, pagbibigay, Panginoon, ng malinaw na isip at malinaw na mensahe. Kailangan namin ng iyong pagpapalakas sa amin pong buhay spiritual. Mas unahin namin kayo. Hanapin namin ang kalooban ninyo. Salamat po, naway hindi kami ma-distract ng mga bagay ng mundong ito. Purihin kayo, sambahin kayo, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magandang gabi po.